Today, ang pag-uusapan is commandment number 3. Ang ganda nung pagkakasabi. Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. Yung scripture sa King James, nakalagay, thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. Okay? For the Lord will not hold him guiltless that has taken his name in vain. Sa madalit salita, ang ating topic has to do with taking the name of God seriously. Pero sa panahon ngayon, parang wala na tayong pinaniniwalaan seriously. In fact, yung salitang palabra de honor. Di ba? Yung oo mo, yung hindi mo, hindi mo. Ngayon, hindi ka magkapagtiwala sa tao kasi yung kanyang salita ay walang halaga. Walang word of honor. You cannot trust somebody. Hindi ka magiging serious sa sinabi niya because lumayo tayo sa honorable life to a very dishonorable life. God is a God of honor. Kaya sabi niya, huwag mong bastusin ang aking pangalan patkat may parusang darating sa'yo. Kaya noong unang mga panahon, palabra de honor. Pag sinabi ng tao, susundin nila. Makulong man siya, pero hindi siya magsisinungaling. Ngayon, meron ng kontrata na notarized na, sinungaling pa rin. At hindi ka makakapagtiwala dahil marami nang namatay sa sobrang pagtitiwala. Because, kung yung tao ay binabastos ang Diyos na naglikha sa kanya, how can you trust someone? Yung Diyos nga niya, hindi niya sinusunod. How can you trust the word of someone? So this is very important na ating pag-usapan kasi para tayo mapalapit sa Diyos, literally, yan ang kaibahan ng Israel, yung bansang Israel, kasi sa kanila ibinigay ang commandment ng God. Sa kanila ibinigay ang tipan ng Diyos. Sa kanila binigay ang mga pamamaraan para mapalapit sa Diyos. Kaya nga ang Israel, they feel they are the chosen people of God. And in history, miski i-google mo, ano ang nagawa ng Judeo-Christian belief? You can Google that and you realize ang ating civilization, ang ating mundo ay nabago ayon sa mga turo ng banal na Biblia. Walang ibang librong nagbigay niyan. Yung human rights, yung babae, level ng respect sa babae, yung sanitation, yung law, yung due process, all of this are in the teachings of the Old Testament of the God of the Bible. So very important yan. Even yung law ng architectures and engineering and navigation, you will see that there. Doon galing nagmula yung kanilang mga nagawa ng ating bayan. So, we have to take God seriously. You shall not misuse. Wag mong gamitin sa mali ang name ng Lord your God, for God will not hold anyone guiltless who misuses the name of the Lord thy God. Sa Message translation, no using the name of God, your God, in curses and silly banter. Wala yung palang daldal lang. Ngayon, usong-us niya, pagka nadulas ka, oh, Jesus. Di ba? Manood ka ng mga sine, wala naman sinasabing curse Buddha, curse Muhammad, pero Jesus Christ, ginagamit nating bastos o expression ng pangalan Jesus Christ. Well, alam natin, galing ito sa Satanas. Kaya pag tayo ay hindi maingat, nahuhubog tayo, ginagawa nating laro ang pangalan Jesus. Because ang sabi ng Bible, God won't put up with the irreverent use of His name. No, you may say, wala naman nangyari nung ginawa ko yun. Walang nangyari. Ang quality ng buhay mo, rumurupok. Isa kang taong hindi mapagkatiwalaan, lagi kang tuliro, laging magulo isa because yung blessing ng God nawawala sa'yo. And eventually, you will reject God. And eventually, ang ending ng buhay mo, sobrang pait, sobrang sama ng loob, ang daming yumaman ka o mahirap, ang dami mong mga pagdadaan ng mabuti pang patay ka. You think about that. Sabi sa Bible, huwag mong gamitin sa masama o walang kwentang bagay. Now remember, yung 10 Commandments ay isinulat sa finger ng God. That's is a term
that shows yung God was actually writing it in his finger. It's just a metaphor, okay? But God was, nakita niyo yung nangyari kay Moses, tapos dala niya yung 10 tablets of commands written by God himself. Wow! Walang ibang mga religious people or even in historical document na ang God bumaba and became a man. Only God of the Bible. Wag natin gagawin yan. Kasi sabi dito, dahil ako mismo, si Lord, ang magpaparusa sa gagawa nito. Minsan pag inisip natin yung parusa, inisip natin yung mamamatay ka na, impyerno ka na. No. Parusa starts from nawawala ka sa katotohanan, dumidilim ang buhay mo, nagiging wala kang kwentang tao, di ka mapagkatiwalaan, ang dumi-dumi ng isip mo, napapalayo ka kay Lord. Yung pamilya mo, iiwanan mo para sa ibang babae o ibang lalaki. Yung yaman mo, isusugal mo, lumalalim, hanggang ang ending nito. Ito nakakatakot, you will be on a place of no return. Di ka na makabalik. Kasi sa sobrang naalipin ka na ng kawalangyaan ng demonyo. Very, very important na ma-realize natin ito. So, ang ating topic is taking the name of the Lord in vain. What is in a name? Ano ba ang nasa pangalan? Alam mo, ang pangalan, very important yan. Okay? Lalo na kung pangalan ni Lord. Kaya importante ito because ang name sa God is so sensitive. Kasi yung name niya, nagre-represent ng tatlong bagay, yung kanyang reputasyon, yung kanyang pagkatao, at yung kanyang kapangyarihan. Number one, it represents your reputation. Reputasyon. O yung pagkakilanlan sa'yo. Pag sinabi nilang, alam mo, itong taon to, sa kanyang ginawa, nire-respeto siya. Alam mo, sa kanyang hirap na dinaanan at tumutulong pa rin, he is a good man. Di ba? Mabait na tao yan. Yung reputasyon niya is very, very important. Okay? So, good reputation means good name. Number one, your name represents your reputation. Kaya napansin mo, bakit parang ayun maniwala sa akin? Bakit parang nahihirapan itong mga taong lumapit? Kasi nga may reputasyon ka, hindi mo lang alam. Kala mo yung ginawa mong kalokohan noon, walang nakakaalam. Pala kumalat na yun. Number two, your name represents yung pagkatao mo, your character. Character. Sino ka ba? Hindi mo pwedeng ihiwalay ang pagkatao mo sa iyong pangalan. Alright? Kaya ang Lord, kadalasan, pinapalitan yung pangalan na hindi maayos. Si Abram, yung gagawin niyang ama ng buong nasyon, pinalitan niya ng Abraham. Si Jacob, pinalitan niya ng pangalang Israel. Si Simon, pinalitan niya ng pangalang Peter. Si Saul, pinalitan niya ng pangalan na Paul. Kaya tayo dapat nababago ang buhay natin. Hindi bali mapangit ang buhay natin noon, pero dahil tayo nakakilala kay Kristo, unti-unti nakikilala tayo na tayo ay bago na. Kaya magpatuloy ka lang. Huwag kang magalit. Kala nyo kung sino kayo, akala nyo ba ganito ako? Wala kang magagawa ron. Kahit araw-araw sabihin, oh, hindi ako ganyan. Nasa tatak sa isip ng mga tao, ganun ka kasi yun ang nakita nila at yan ang ugali mo. Pero, kung ikaw ay nagbabago pa unti-unti at hindi ka nagagalit pagka sinasabi, si ganito, mahirap narinig mo. Sino nagsabing mahirap ako pagkatiwalaan? Pabayaan mo lang yun. Wala kang magagawa ron. Yun ang iyong reputasyon at karakter. Pero dahil kinalala mo si Lord, unti-unti, pwede ka nang mapagkatiwalaan. Your name represent authority. Otoridad yan. Ano ba yung authority? Di ba pagka yung pangalan mo, may otoridad. Sabi ni ganito, uy, sundin mo yan. Di ka pwede sumunod yan. Si boss yan. Nakakita naman kayo ng pulis. Ang liit-liit. Ang bilis ng truck, ang laki-laki, pumunta sa gitna, sabi niya, stop! Sa loob-loob driver, sagasaan kita rin eh. Pero dahil yung pulis, hindi alam ang pangalan niya, kilala, pero dahil siya naka-uniforme ng pulis, may tsapa. Stop! Hihinto yung mga jeep o yung mga truck o yung mga tao. Di ba? Sabi niya, stop! In the name of Pedro Penduko. Hindi. In the name of the law. Hihinto. Kasi Jesus Christ, when you believe in His name, at may relationship ka sa name ng God, hindi mo binabaliwala ang name. Sabi ng Bible, believe me and speak it in the name of Jesus,
and the demons will flee. Big deal kay God kung siya ay iyong binabastos, kung siya ay binabaliwala mo, at hindi mo pinakikinggan. Merong 5 bagay para masabi natin na tayo ay hindi natin ginagamit ang pangalan ng Lord sa tamang pamamaraan. Number 1, you can use God's name to insult. You can use God's name to indulge. You can use God's name to intimidate. You can use God's name to impress. And you can use God's name impulsive. Pwede natin pansin ito isa-isa. In Tagalog, maari mong gamitin ang kanyang pangalan para mang-insulto. Maari mong gamitin ang pangalan upang bigyang lugod ang sarili mo. Maari mong gamitin upang manakot ka. Kulot ka kay Lord, di ba? Maari mong gamitin upang magpa-impress ka. Maari mong gamitin ang kanyang salita ng padalos-dalos. Bibigyan natin ito ng pansin. Number 1, you can use God's name to insult. May nabasa ako eh. Sabi niya, kung meron daw dapat gawing illegal sa mga laro na ang pangalan ng Diyos ay nabababoy, sa golf daw. Pagka misa sa sports, nagagamit natin yung salita niya sa hindi tama. Di ba? Tayo mga Pilipino, kadalasan pag nagsasalita tayo, lagi may mura, may kabastusan. Merong undertones ng sexual manipulation. Nagagamit natin ang pangalan ng Lord sa mga bagay na hindi maayos. Halimbawa, pag binastos mo ang pangalan ng nanay ko, mag-aaway tayo. Hindi ba nilang murahin mo ko, sampalin mo, huwag mo lang bastusin ang nanay ko because when you binastos mo nanay ko, it hurts me because I love my mother. Pag niloko mo ang asawa ko, hindi tayo magkaibigan. Pag meron kang paninirang puri sa mga anak ko, hindi tayo magkasama because they are people that I love and respect. How can you say you love God when may nang iinsulto, wala kang ginagawa? O kaya tayo mismo, ginagamit natin ang kanyang pangalan, pang-insulto. It takes no intellect, no IQ, no education. Ang isang siraulo. Walang maturity. Walang pagkalalaki. But it takes maturity to discipline your speech. It takes discipline to not swear. It shows maturity if you are self-controlled by not doing that. But people use God's name to insult and express irritation. Number 2, how do we misuse the name of God? By using God's name to indulge. Ano yung indulge? Ha? Yung bigyan lugod ng sila. Parang, pati mo ginagawa kasi ang feeling ko, sabi ni Lord, okay. Ba't di ka nagbibigay? Sabi naman ng Lord, wala akong pera, hindi ako magbibigay. Tsaka, alam mo, sinabi sa akin ng Lord, ikaw mapapangasawa ko. Alam mo, sinabi sa akin ng Lord na pwede ko itong gawin. Ginagamit mo yung salita ng Lord para lang bigyang lugod ng iyong sarili. Hindi sinabi ng Lord. Dahil wala sa salita niya eh. Kaya mag-iingat tayo when we're using the name of God to indulge ourselves. Para makalusot lang tayo. Number 3, ginagamit mo to intimidate. Di ba? Ano ibig sabihin ng intimidate? Pag sinabi mong, kapatid, bakit ka basta-basta gumawa ng mga ganun? Yun nga, yung word na, kasi sinabi sa akin ng Lord, at pag hindi mo ito iginawa, alam mo ba, sabi sa akin ni Lord, pag hindi mo ito ginawa, nananakot ka. Bisan nagpipreach ka ng tama, huwag kang manakot. Ako, hindi ako nananakot, pero sinasabi ko lang, isipin mo, kasi pag patuloy kang gumagawa ng mali, baka yung pangalan mo wala sa aklat ng buhay. Kung nakasulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay, nakasulat. Pero kung akala mo nakasulat, ang ginagawa mo ay mali pa rin. Baka hindi nakasulat. Number 4, ginagamit natin ito to impress people. Pag sinasabi mong, Lord, I love you with all of my heart. Lord, you know I love you. Pero hindi ka naman nagbabasa ng Bible. Hindi ka umati ng church. Wala kang cell group. Hindi ka nagbibigay, hindi ka faithful. How can you say you love God and you're not doing all the things that shows you love God? Kaya marami mga Christians, at the end of time, nasusubok na hindi talaga nila mahal si Lord. Ginamit nila yung Christianity para at least nagsisimba ako, at least okay ako kay Lord, pero yung talagang isusuko nila ang buhay nyo kay Lord, ang layo pa nun.
And I tell it, we are still on the process. We are still on the process. Sino ba hindi nagkasala? Lahat tayo nagkasala. Amen. Pero yung kasalanan, mas powerful yung grace ng God if you're always saying, God, please help me, please check me, please forgive me, please guide me. That's life. Kaya nga ang hiling ko sa atin is, talagang mahalin natin ang Panginoon ng buong puso. Huwag nating gamitin ang pangalan niya o ang mga Bible verses o pati yung awit natin, pa-impress lang sa iba. Number 5, using God's name impulsively. O yung padalos-dalos, di ba? Parang, hindi ko alam, depende sa puso, pero yung baba, maa-aksidente ka, in Jesus' name. Maganda minsan yun eh. Pero kung lahat na lang in Jesus' name, hallelujah, thank you Jesus, hallelujah. Ang ginagawa mo, exclamation point si Lord. You are using this as an expression of your feelings. This time, ano yung ating magagawa para mabigyan natin ng galang ang Diyos sa tamang paraan? Number 1, how can we use God's name correctly? Alright, alam mo, may verse sa Bible, pag in-honor natin siya, sabi niya, for those who honor me, I will honor. God promises blessing when you use His name correctly. Pag ginamit mo yung kanyang pangalan, dahil yung pangalan niya, tandaan mo, yung pangalan niya, hindi lang Jesus, God, Emmanuel. Ang pangalan niya speaks of His reputation, His character, and His authority. So, 1, gamitin natin ang kanyang pangalan reverently, may paggalang sa kanyang reputasyon, sa kanyang character, sa kanyang authority. Honor God's name. Alam mo, pinakamalaking bahagi ng ating katawan na ating dapat bantayan. Marami yan, pero ang number 1 dapat bantayan, yung bibig mo. Minsan hindi lang yung mura, sumpa, chismis. At mga dagdag na mga salita o komentaryo sa mga nangyari na hindi naman nangyari, na binibigyan mo ng pansin at binibigyan ng halaga na parang totoo at kinikwento mo pa. Mag-ingat po tayo. Kaya nga, the Word of God is powerful. Kaya meron akong prayer, Psalms 19. Oh, when I was young, until now, I'm praying that. And na-realize ko, Lord, thank you na hindi ko alam noon ang meaning, pero ngayon, I'm still using, I know the meaning. Sa Psalms 19, sabi, let the words of my mouth and the meditations of my heart be acceptable to you, O God, my Lord and my Redeemer. So yung sinasabi ko, Lord, at laman ng aking isip, dalangin kong ito'y nakalulugod sa iyo, O Diyos, na aking mananakop at tagapagligtas. Kasi minsan, very careless tayo when we say something. Sabi ng Bible sa Psalms 9:10, those who know your name will trust in you. Psalms 9, verse 10. Those who know your name will trust in you. For you, Lord, have never forsaken those who seek you. Number 2, hindi lamang na dapat nating i-reverence ang God's name continuously, but we must represent God's name clearly. Anak ka ng Diyos eh. Dapat nakikita sa iyo ang ugali ng Diyos. Na hindi pa tayo perfect, please understand. Marami pa rin tayong mga failings, pero nakikita nila yung ating pagpumilit, pagpapakumbaba, at pagsunod. Pag sinabi nilang, hindi naman yan, after Sunday, nakaka-attend. Sino ba sa inyong perfect Sunday attendance? Wala. But let's not judge someone kung malay mo may ginawa. Malay mo dinalaw yung nanay niya may sakit. Malay mo nasa appointment. Malay mo, di ba? No, let's not judge. Hello? We are not perfect. Pero pag nakikita sa atin, yung desire na magbago. Sabi ng Bible sa Timothy, look at Timothy, a person who calls himself a Christian should not be doing things that are wrong. Christian na tayo eh. We follow the commands of God. Eh yung commands ng God, discussion natin to later on, hindi mo kaya by your own, kaya you need Jesus to help you fulfill the commands of God. Amen? Kaya ayoko talaga na tayo maging Christian by name. Kaya ang pinipili kong ipsulong ngayon, Jesus follower tayo. Kasi marami mga Christianan eh. Di ba?
Kaya Kristyanan, ang sinasamba niya, Kristo-Kristuhan. Meron siyang kinikilalang Diyos-Diyosan, kaya ang pupuntahan niya, langit-langitan. Fake pala lahat. Magbabago ang pamilya mo, pagkatao mo, trabaho mo, ginagawa mo, nagiging meaningful because you know that the name of the Lord is a strong tower. The righteous run to it and they are never going to be forsaken. So the name, I am the Lord thy God, thou shalt not have any other God before me. Do not put any idols. Do not misuse the name of the Lord. It is for our good. Lastly, you should rely on God's name completely. You should rely. Don't rely on my name. One day I was praying, Lord, there are so many people that I honor, I respect, but I cannot put my trust in them kasi sila rin may mga problema, may dinadaanan, at meron silang sariling agenda. I will not judge anybody, miski best friend mo, do not rely on them kasi may dumadaan ng problema, miski may nangako sa'yo, do not rely on them. Thank God kung masusunod nila yung pangako, but always rely on God. Kasi God will never, ever, ever fail you. Look at Psalms 33 verse 21. No wonder we are happy in the Lord because we trust in His holy name. Look at Acts 4:21. Salvation is found in no other name. For there is no other name under heaven by which we must be saved. The name of Jesus lang. Pag kilala mo si Jesus, sunulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Bakit? Kasi yung dugo niya, naglinis ng kasalanan mo. Yung dugo niya, ang nagpatawad sa'yo, susulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay. So si Jesus Christ is the way to bypass the judgment of God. You must know Jesus. You must have a relationship with Jesus. And as your pastor, that's my desire. Hindi baling hindi nyo ako makilala, hindi baling hindi nyo ako sundin, hindi baling, wala baling, okay lang sa akin yun. Huwag mo lang kakalimutan na may Jesus that loves you so much at itatawid ka sa anumang problemang pinagdadaanan mo. Very, very important scripture yan. Look at John 20:31. Sabi, Jesus is the Christ, the Son of God, and by believing you may have life in His name. Grabe, by believing you will have life in His name. Di ba very powerful yung scripture na yun? Wow! Okay? So, as we bring this into conclusion, gusto ko lang sabihin sa inyo na why do we pray in Jesus' name? Because you don't have any right to come to God on your own. Kaya tayo nakakalapit sa tatay because of the anak. Di ba sabi ni Christ, Jesus Christ said, I am the way, the truth, and the life. Kaya ako ay Jesus follower. It brings me into the eternal kingdom of God. Siya lang. Because you are not perfect, lahat tayo nagkasala. Only a perfect person can be accepted to the Father. And because tinanggap natin si Jesus, we are righteous. Tayo ay perfect sa mata ng God because of Jesus Christ who loves and died for us. Alam mo, the problem is not the mouth. Ang problem natin is the heart. So, I want you to know that Jesus can change your heart. Jesus can change your heart. It changed mine. It changed mine. Binago niya ako. So when you begin to understand the first three, actually the first four commandments, the fourth one is honor my rest, Sabbath, speaks about God. God. Di ba? Love God, love your neighbor. The first four is about God. Unahin mo si God. I-honor mo si God. Huwag kang gumawa ng ibang idol except God. Igalang mo ang name ng God. The next set is about honor your father and mother. You know, don't steal, don't kill, don't murder, don't be adulterous. All of that is for us. But first, you can never be right sa asawa, kapatid. Hindi ka pwedeng hindi magkaroon ng maraming problema pag hindi mo inuna si Lord. Pag inuna mo si Lord, lahat ng dadaan namang problema, kasama mo si Lord kasi hindi ka niya iwanan. God can change your heart. So I think we have a last verse, 6:45 of Luke. Sabi, the mouth speaks what the heart is full of.
hindi yan nasulat, pero many years ago, I preached a message about the hands is regulated by the heart. Kung ano ang nasa puso mo, yang galaw ng kamay mo, at yatang yapak ng iyong paa. Pagka mali ang puso mo, mali ang gawa ng kamay mo, mali ang patutunguhan mo. Therefore, mga kapatid, let our hearts be filled with the fear of God. Acknowledgement that He is the only Savior. And He cares for us. 51 years na akong Christian. 74, February 10. 2025 na. For 51 years. In fact, ang prayer ko of the last few weeks, galing lang kami sa Bicol, sa Camarines. Every day, I woke up in the morning then, miski naroon ako, I do my devotion. Sabi ko, Lord, thank you. Parang you're still so fresh sa puso ko. Hindi habang tumatagal, parang alam ko na yan. No. The more I'm saying, God, lalo ko na-enjoy yung goodness mo. Talang yung kantang, Every Day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. He's the one who saves me and keeps me. He's the one I'm waiting for. Every day with Jesus is sweeter than the day. Some of you may habit ng nakikinig, hindi naintindihan. Some of you, name ng God, okay, pero today, wag igalang natin ang pangalan ng Diyos. Pilitin natin wag gamitin ito sa pagsalansan o pag ordinaryong gamit. Let's honor the name of God. And you know what will happen? He will bless you. You will be drawn closer to God. Ay, hindi ko kayang ma-express yun, but if you're closer to God, you're closer to everything you need. Life, light, goodness, mercy. Pag lumalapit ka, lahat ng beautiful things is in God when you come close.